Mansaka, Manobo, Mandaya, Ata at Bagobo, ilan lamang ito sa tribo ng mga katutubo o lumad na naninirahan sa isla ng Mindanao. Ayon sa 1998 data ng National Commission on the Indigenous Peoples o NCIP, may 15 milyong bilang ng mga katutubo sa Pilipinas. Mahigit 60% rito ay nakatira sa Mindanao, 30% ay nasa Luzon, habang may 6% naman ay nakakalat sa Visayas. Karamihan sa mga nasa Mindanao ay tahimik na naninirahan sa malalayo at bulubunduking bahagi ng Davao, Agusan at Cotabato regions. Ang ilan naman ay sumama na sa modernong pamumuhay sa kalungsuran, nag-aaral o kaya na may nagtatrabaho para mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanilang mga pamilya. Ngunit hindi lamang kahirapan, kawalan ng tamang edukasyon at sapat na mapagkakakitaan ang problema ng mga katutubo ngayon. Nitong mga nakaraang buwan, ilang magkakasunod na konsultasyon ang ginanap kasama ang mga dato ng iba't ibang tribo ng lumad upang pag-usapan ang isyu ng kapayapaan, ancestral domain at self-determination. Isa rito ay ang Mindanao Palawan Indigenous Peoples Summit na ginanap sa Davao City. Ang okasyon ay kasabay ng pagbubukas ng ika-9 na selebrasyon ng Mindanao Week of Peace. Mahigit 300 lumad mula sa 23 tribo ng Mindanao at Palawan ang dumalo sa 4 na araw na pagpupulong. At kabilang dito ang tribong Subanen, Higaunon, Talaandig, Armonanen Manobo, Ob Manobo, Madombo Pulangyon, Dulangan Manobo, Teduray Lambangian, Bilaan, Tiboli, Tagakaulo, Bagobo, Banwaon, Mamanwa, Tagbanwa, Mandaya, Mansaka, Atamanobo at Mangguangan. Suot ang makukulay na damit at iba't ibang aksesorya ng kani-kanilang tribo. Nagpalitan ng pananaw ang mga katutubo kaugnay sa maiinit na isyong hinaharap ng itinuturing na isa sa mga marginalized sectors ng bansa. Okay, nung narinig na namin sa mga news o TV, itiba-tiba na nanggagaling yung pumutok na yung MOA at saka yung pinag-usapan na yung MOA at saka yung ED, Ancestral Domain ng Muslim. Kaya doon na alarma ng ilan at saka nag-aabala na kung anong pag napirmahan yun, anong mangyari sa teritoryo ng mga katutubo sa Mindanao, pati na yung Palawan. Itinuturing ng mga lumad na isang mahalagang okasyon sa kasaysayan ng buong Mindanao ang pagtitipong ito. Kakaiba kasi ito sa mga nakaraang pagsama-sama nila kung saan sa yaman ng kultura at tradisyon ng mga katutubo nakasentro ang atensyon. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng mga lumad ang kanilang pagkakaisa na makilala bilang isang mahalagang sektor sa lipunan na nangangarap na magkaroon ng sariling boses sa usapin ng pangkapayapaan sa Mindanao. Naniniwala sila na bagamat salat sa kaalaman at karanasan ang marami sa kanila, hindi ito dahilan upang ibalewala ang kanilang mga pananaw sa mahalagang usapin, lalo na kung diretsa silang naaapektuhan. Kasi halimbawa kung kami masasakop ng BGA ay tingin namin lalong lumalala yung mga discriminations, mga issues and concerns na haharapin namin. Kasi hindi pa namin sigurado na marginalize nga kami sa kasalukuyang gobyerno. How much more yung Islamic government na hindi pa kahit sino sa amin, hindi namin talaga yan alam kung ano yung governance system ng Bangsamoro juridical entity. So para sa amin, lasting peace, makarami yung lasting peace kapag yung IP right to self-determination sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng sariling autonomous
ay makikita yung patas. Pero wala kaming intention na i-separate or maglabas sa Republika ng Pilipinas. Kundi nasa loob kami, pero dapat lang kilalanin yung juridical entity ng mga katutubo. Bahagi ng mayamang tradisyon ng mga lumad ang dialogo. Dito pinag-uusapan ng mga nakakatanda at lider ng tribo kung paano reresolbahin ang isang problema. Ang naturang proseso ang nais rin nilang maipatupad ng pamahalaan sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa kaguluhan sa Mindanao, lalo na sa bubuuhing kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at sa Moro Islamic Liberation Front. Hindi umano ito magiging madali, ngunit tulad ng kanilang naranasan sa tribo, mas madaling kumuha ng suporta mula sa kanilang kapwa kung ito ay kanilang nauunawaan. Sa pulong na ito, nagkaisa ang mga tribo sa Mindanao at Palawan na suportahan ang peace process. Una-una, hindi kami tutol doon sa claim ng kapatid natin ng mga Moro na sa ancestral domain, pero kilalanin yung sa kanilang teritoryo na hindi maipiktuhan o hindi isali yung teritoryo ng katutubo. So mula doon, nag-create kami ng parang mga focal person na ibaba ito sa kanya-kanyang community ng katutubo para ipaalam itong nangyari na. So pagkatapos doon, may mga consultation na doon sa iba't ibang community. Nag-decide din kami na magkakaroon na gawin na itong summit dito ngayon. Kaya ngayon dito nangyari itong summit. Bunga ito doon sa mga pag-uusap, mga position paper na kailangan na natin buuin. Yun, malinaw yun na hindi namin tinututulan yung claim ng Muslims. Karapatan kasi nila mag-claim sa kanilang teritoryo, pero hindi isali yung sa aming teritoryo. Ibalik ang tradisyonal na pagresolba ng kaguluhan. Suportado namin ang konsultasyon. Nakiisa rin sa panawagang ito ang chairman ng Trento Manobo Tribal Council na si Dato Alfredo Ubo. Tulad ng iba pang lumad na kasama sa summit, naniniwala si Dato Ubo na may pag-asa ang kapayapaan sa Mindanao. Mahaba man ang proseso, ito ay kinakailangan upang matiyak na walang sektor na masasagasaan at maiwasan ang muling pagsiklab ng karahasan. Dapat ang lahat ng katutubo dito sa Mindanao, kasi hindi bangsa Moro lang ang nakatira sa Mindanao. Maraming mga IP community sa Mindanao. Kaya ng mga Manobo, Bilaan, mga Mamanwaw, ano pa dyan. So dapat ngayon, ang suggestion namin kanina sa aming workshop na magkaroon kami ng technical working group na para pag-usapan yung kung ano ang proseso namin na para magkaisa ang tribo sa buong Mindanao at sa Palawan, na mag-usap-usap ang Moro, yung Muslim brothers natin at saka ang lahat ng tribo ng Mindanao, Palawan, pag-usapan na irespeto yung bawat territorial entity ng bawat katutubo. Yun lang. Tapos dapat ang tribo magkaisa sa kapayapaan sa buong Mindanao at sa Palawan sa pamagitan ng respeto ng teritoryo at sa yung karapatan na irespeto rin yung kultura at tradisyon ng bawat katutubo sa Mindanao at sa Palawan. Sa naturang pulong, ilang mahalagang desisyon ang binitiwan ng indigenous peoples mula sa Mindanao at Palawan. Una ay ang kahilingan na magkakaroon ng representante sa bubuhing bagong grupo ng GRP panel na makikipag-usap sa MILF. Sa pamamagitan nito ay malinaw umano nilang maipaparating sa dalawang panig ang kanilang nais, lalo pat ang ancestral domain na pinag-uusapan at naging mitsa ng peace talks ay kanila rin umano. Pangalawa, suportado ng mga katutubo ang konsultasyon di lamang sa usapin ng mga lugar na maaaring sakupin sa oras na mabuo ang kasunduan ng GRP at MILF. Naniniwala ang grupo na mahalaga rin ito upang makuha ang kooperasyon ng publiko sa oras na sisimulan ang mga pagbabago. At ang panghuli ay ang pagnanais na magkaroon ng tinatawag na makatotohanang empowerment at self-determination